Sa likod ng isang perpektong kasal, natuklasan ni Isabel na ang sariling asawa at ama nito ang tahimik na nagplano ng kanyang pagbagsak. Sa sandaling iyon, tumigil siyang maging biktima at sinimulan ng isang mapanganib na laban upang ilantad ang mga krimen ng pamilyang De Villa. Ngunit hanggang saan ang kaya niyang isugal para mabawi ang kapangyarihan at hustisyang ninakaw sa kanya? Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay nangingibabaw sa malawak na foyer ng mansyon ng mga De Villa. Si Isabel Reyes De Villa sa kanyang eleganteng damit ay personal na inaayos ang mga puting rosas sa isang malaking florerang gawa sa kristal. Bawat tangkay, bawat dahon ay inilalagay niya sa perpektong posisyon. Para sa mga panauhin bukas, para sa kanilang ika-10 anibersaryo, lahat ay dapat maging perpekto. Isang perpektong larawan ng isang perpektong pagsasama. Ngunit ang perpektong larawan ay isa na lamang ilusyon. Habang hinahaplos niya ang malambot na talulot ng isang rosas, naramdaman niya ang matulis na dulo ng isang tinik na tumusok sa kanyang daliri. Aray, mahinang usal niya. Isang maliit na patak ng dugo ang lumabas, kulay pula sa kaputian ng bulaklak. Tinitigan niya iyon, isang simbolo ng kanyang kalagayan, isang buhay na maganda sa paningin, ngunit puno ng sakit na hindi nakikita. Belle? Ang boses na yon, dati, ang boses na yon ang nagpapatigil ng kanyang mundo. Ngayon, tila ba ito ang nagpapagunaw nito? Lumingon siya at nakita ang kanyang asawa, si Enrique, na nakatayo sa paanan ng enggrandeng hagdanan. Ang gwapo nitong mukha ay walang emosyon, ang mga mata nito na minsan ay puno ng pagsinta ay ngayoy malalamig na parang yelo. Malapit nang magsimula ang hapunan, sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang utos, isang pilit na ngiti ang isinukli ni Isabel. Susunod na ako, tatapusin ko lang ito. Hindi na ito sumagot, tumalikod lamang ito at naglakad patungo sa silid-kainan. Hindi man lang siya hinintay, ganoon na palagi. Palagi siyang naiiwan, palaging naghahabol sa isang lalaking matagal nang tumigil sa paglingon para sa kanya. Ang hapagkainan ng mga De Villa ay isang mahabang mesa ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling pinggan. Sa isang dulo, si Don Ricardo De Villa ang biyena niyang hari-harian na may awtoridad sa bawat paghinga. Sa kabilang dulo, si Enrique, ang kanyang prinsipeng naging estranghero. At sa gitna, si Isabel, ang reynang walang kaharian, isang palamuti sa kanilang perpektong pamilya. I trust the preparations for your anniversary party are all set? Basag ni Don Ricardo sa katahimikan. Ang boses nito ay matigas at walang bahid ng kabaitan. Opo, Papa, magalang na sagot ni Isabel. Everything is handled. Good. Humigup ito ng alak. Ang mga mata nito ay matalas na tumingin sa kanya. This party is not just a celebration of a marriage. It is a testament to the De Villa legacy. 10 taon, isang dekada na ang nakalipas. Ngunit hanggang na ngayon ay wala pa ring saysay ang pagsasamang ito kung walang tagapagmana. Naramdaman ni Isabel ang biglaang paglamig ng kanyang buong katawan, ang pamilyar na kirot, ang paulit-ulit na panunumbat. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Enrique, ngunit tulad ng dati, nanatili itong tahimik. Ang kanyang asawa, ang dapat sanay kanyang kakampi, ay isa lamang manonood sa kanyang kahihiyan. Yumuko si Isabel at itinuon ang atensyon sa pagkain na hindi naman niya malunok. Pasensya na po, halos pabulong niyang sabi, sapat lang para marinig ng mga nasa mesa. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Don Ricardo. Ang pasensya ay hindi makakapagbigay sa akin ng apo, Isabel. Ang kailangan ng pamilyang ito ay isang tagapagmana, hindi mga walang katapusang paumanhin. Ang mga salita ay parang mga basag na bubog na tumarak sa kanyang puso. Pagpasok nila sa kanilang malawak na silid-tulugan,
ang katahimikan ay naging mas nakakabingi. Mabilis na hinubad ni Enrique ang kanyang coat at kurbata. Inihagis ang mga ito sa isang upuan na para bang ang mga iyon ang may kasalanan sa bigat ng kanyang nararamdaman. Si Isabel ay naupo sa harap ng kanyang salamin. Dahan-dahang sinusuklay ang buhok, bawat hagod ay isang pagtatangkang pakalmahin ang nagwawalang damdamin. Sa pagkakataong ito, hindi niya kaya ang manahimik. Kailangan niya ng kahit kapirasong pag-asa. Tumayo siya at lumapit sa asawa. Sa kabila ng takot na itataboy siya nito, sinubukan niyang abutin ang kamay nito. Enrique, kausapin mo naman ako. Ngunit sa isang mabilis at halos marahas na galaw, iniwas ni Enrique ang kanyang kamay. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Pagod ako, Belle, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang pasensya. Hindi man lang ito tumingin sa kanya bago pumasok sa banyo at isinara ang pinto nang may kaunting diin. Naiwan si Isabel na nakatayo. Ang kanyang kamay ay nakabitin sa hangin. Hawak ang lamig na iniwan ng pagtanggi nito. Ang mga luha ay nagbabadya ng tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang mga ito. Pagod na siyang umiyak. Humiga siya sa kama, niyakap ang unan at ipinikit ang mga mata. Ngunit ang sakit ay gising na gising. Ilang sandali pa, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang mahinang pag-vibrate mula sa bedside table ni Enrique. Dumilat si Isabel. Ang screen ng cellphone nito ay umilaw. Karaniwan hindi niya ito pinapakialaman. Ang paggalang sa pribadong espasyo ng isa't isa, ang isa sa mga pundasyong sinubukan niyang panghawakan. Ngunit ngayon, ang pundasyong yon ay basag na. May nag-udyok sa kanya. Isang malakas na kutob na hindi na niya kayang baliwalain. Dahan-dahan siyang bumangon. Bawat galaw ay maingat. Kinuha niya ang telepono. Hindi ito nakalak. At ang mensaheng nasa screen ang siyang tuluyang pumatay sa kakarampot na pag-asang natitira sa kanya. Mula ito sa isang pangalang hindi pamilyar. Roxy. Everything is set for our big night, mahal. Nabitawan ni Isabel ang cellphone. Bumagsak ito sa makapal na carpet, walang ingay. Ngunit sa loob ng kanyang ulo, ang tunog ay nakakabingi. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Ang kanyang puso ay parang piniga hanggang sa mawalan ng laman. Mahal. Isang salitang matagal na niyang hindi naririnig mula sa mga labi ni Enrique. Ngayon, binibigkas pala ito para sa iba. Our big night. Ang kanilang malaking gabi, hindi ang anibersaryo nila, kundi kanila. Narinig niya ang paghinto ng tunog ng shower. Sa isang nagmamadaling kilos, pinulot niya ang cellphone, ibinalik ito sa eksaktong pwesto at bumalik sa higaan. Nagtalukbong siya ng kumot, ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig ng katotohanan. Lumabas si Enrique mula sa banyo. May tuwalya sa kanyang baywang. Hindi nito napansin ang bagyo sa loob ni Isabel. Matulog ka na, sabi nito sa kanya. Ang boses ay kalmado na. We have a big day tomorrow. Hindi kumibo si Isabel. Nagkunwari siyang tulog. Ngunit sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, ang kanyang isipan ay nagliliyab. Ang mga salita mula sa text message ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Big night? Isang tanong ang nabuo. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong na may bahid ng panganib. Anong big night, Enrique? Anong malaking gabi ang pinaghahandaan ninyo? At sa gabing iyon, alam ni Isabel na ang sagot sa tanong na yon ang babago sa lahat. Walang naging tulog si Isabel ng gabing iyon. Ang mga salitang nabasa niya sa telepono ni Enrique ay parang mga multong paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Everything is set for our big night, mahal. Ang bawat salita ay isang patalim. Kinabukasan, ibang Isabel ang gumising. Ang lungkot na matagal nang naninirahan sa kanyang puso ay nahaluan na ng isang mapanganib na damdamin, pagdududa. Habang nagkakape siya sa hardin,
Hindi na ang ganda ng mga rosas ang kanyang nakikita, kundi ang mga aninong nililikha ng mga ito. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ng mga katulong, ang bawat pagdaan ng hardinero. Lahat ay tila kahina-hinala. Ang mansyon na dati niyang tahanan ay tila naging isang kulungan na puno ng mga lihim. Alam niyang hindi siya maaring manatili na lamang na nagmamasid. Ang sakit ng katotohanan ay mas mainam kaysa sa kabaliwan ng pag-aalinlangan. Pumasok siya sa kanyang pribadong library, isang lugar na bihira ng pasukin ni Enrique. Kinuha niya ang isang lumang leather-bound na address book, ang sa kanyang yumaong ama. Sa ilalim ng letrang L, natagpuan niya ang pangalang hinahanap niya, isang pribadong investigador na pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya noon pa man. Nanginginig ang kamay na idinayal niya ang numero. Lopez Investigations, sagot ng isang professional na boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Isabel bago magsalita. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. This is Isabel Reyes de Villa. I need your services. It's about my husband, Enrique de Villa. Ang katahimikan sa kabilang linya ay sapat ng sagot. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Agad siyang binigyan ng instruksyon. Isang email na may larawan ni Enrique at ng babaeng pinaghihinalaan niya. Kung meron man, naalala niya ang pangalan. Roxy. Isang mabilis na paghahanap sa social media at natagpuan niya ito. Si Roxanne Santos, isang modelo na may ngiting kasing tamis ng lason. Ipinadala niya ang mga larawan. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay. At hindi siya naghintay ng matagal. Kinagabihan, habang si Enrique ay nasa isang late business meeting, nakatanggap si Isabel ng isang text mula sa investigador, isang address sa Bonifacio Global City, isang pangalan ng isang mamahaling restaurant. They are here. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Ang pagharap sa katotohanan. Sakay ng isa sa kanilang mga sasakyan na hindi gaanong ginagamit at kasama ang isang driver na matagal na niyang pinagkakatiwalaan, tinungo nila ang lugar. Huminto sila sa isang madilim na bahagi ng kalsada, tanaw na tanaw ang entrada ng restaurant na naliligo sa ginintuang ilaw. At doon, sa isang mesa sa tabi ng bintanang salamin, nakita niya sila. Si Enrique, tumatawa sa isang paraan na hindi na niya kailanman ginagawa kapag kasama siya. Ang kanyang mga mata ay may kislap, isang kislap na para lamang sa babaeng kaharap niya. At si Roxanne, nakasuot ng isang pulang damit na tila humahamon sa lahat. Ang buhok nito ay malayang nakalugay. Ang paraan ng paghawak nito sa braso ni Enrique, ang paraan ng pagdikit ng kanilang mga ulo habang may ibinubulong ito. Bawat galaw ay isang sampal sa 10 taon nilang pagsasama. Naramdaman ni Isabel na naninikip ang kanyang dibdib, na tila ba may isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bumaba ng sasakyan at sugurin sila. Ngunit nanatili siyang nakaupo, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang makita ang lahat sa sarili niyang mga mata ay iba pala, mas masakit, mas brutal. At pagkatapos, nangyari ang pinakamasakit sa lahat. Dahan-dahang inilapit ni Enrique ang mukha nito kay Roxanne. Sa harap ng mundo, sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na matagal nang ipinagkait sa kanya. Iyon na ang hudyat. Isang luhang mainit ang pumatak sa kanyang pisngi, sinundan ng isa pa. Iyon na ang katibayan. Iyon na ang katapusan ng kanyang pagbubulag-bulagan. Umalis na po tayo. Utos niya sa driver, ang boses ay basag at nanginginig. Pag-uwi sa mansyon, dumiretso si Isabel sa kanyang library. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Umupo siya sa dilim. Pinipilit na iproseso ang lahat. Ang party bukas, ang big night na nabasa niya.
Malinaw na ngayon. Hindi iyon para sa kanya. Iyon ay para sa kanila. Habang nakatulala siya sa kawalan, tumunog ang kanyang laptop. Isang notifikasyon ng email. Karaniwan ay hindi na niya ito papansinin. Ngunit sa gabing iyon, kahit anong bagay na makakagambala sa kanyang sakit ay tinanggap niya. Binuksan niya ito. Ang email ay walang subject. At mula sa isang address na tila random na mga letra at numero. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. Iisa lamang ang laman ng mensahe. Isang pangungusap. They are not who you think they are. Be careful at your party. Bigla siyang kinilabutan. Ang mga balahibo sa kanyang batok ay nagsitayuan. Hindi ito galing sa investigador. Ibang tao ito. Isang taong alam ang nangyayari. Isang taong nagbababala sa kanya. Sino? Paano? Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso, humahalo sa galit at pighati. Ang pagtataksil ni Enrique ay isang bagay. Ngunit ang babalang ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim, mas madilim na plano. Ang big night ba ay hindi lamang tungkol sa isang babae? May mas malaki bang panganib na naghihintay sa kanya sa sarili niyang selebrasyon? Muli niyang tiningnan ang relasyon nila ni Enrique. Ang panlalamig nito, ang pagiging dominante ni Don Ricardo, ang biglaang pagpilit na gawing pinaka-enggrande ang kanilang anibersaryo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, ngunit ang larawan ay malabo at nakakatakot. Desidido, nag-reply siya sa email. Isang salita lamang. Sino ka? Bumalik siya sa kanilang silid-tulugan. Naabutan niyang kararating lang ni Enrique, naguhubad ng sapatos. Naamoy niya ang pabango ni Roxanne na bahagyang kumapit sa damit nito. Kumusta ang meeting? Tanong ni Isabel. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Okay lang, nakakapagod. Sagot nito, umiiwas ng tingin. Maraming kailangang ayusin para sa kinabukasan ng kumpanya. Sinungaling, sigaw ng isip ni Isabel. Ngumiti lamang siya. Isang matamis, ngunit walang buhay ng ngiti. Magpahinga ka na. We have a big day tomorrow. Ginamit niya ang eksaktong mga salita nito kagabi. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata ni Enrique, ngunit nawala rin ito kaagad. Tumango ito at pumasok sa banyo. Sa pagkakataong yon, hindi na lamang sakit ang nararamdaman ni Isabel. Napalitan na iyon ng isang malamig na determinasyon. Kung mayroon mang isang laro na nilalaro sa pamamahay na ito, hindi na siya maaaring maging isang simpleng manonood lamang. Kailangan niyang matutunan ang mga patakaran. At kailangan niyang manalo. Kinuha niya ang isang mamahaling fountain pen. Isa sa mga regalo niya kay Enrique noon. Inikot-ikot niya ito sa kanyang mga daliri. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong ideya. Kung may mga lihim na pag-uusap sa bahay na ito, kailangan niyang marinig ang mga ito. Ang babala sa email ay malinaw. Be careful at your party. At iyon mismo ang gagawin niya. Mag-iingat siya at maghahanda. Ang gabi bago ang kanilang anibersaryo ay ang pinakamahaba at pinakamalamig sa buhay ni Isabel. Ang buong mansyon ay abala sa mga huling paghahanda. Ang paglalagay ng mga ilaw sa hardin, ang pag-aayos ng mga mesa, ang paglilinis. Nang bawat sulok hanggang sa kumintab ito, ang lahat ay abala sa paglikha ng isang perpektong ilusyon. At si Isabel, ang sentro ng selebrasyon, ay abala sa kanyang sariling paghahanda. Sa harap ng kanyang asawa at biyenan, siya ay ang perpektong may bahay, nakangiti, sumasang-ayon sa mga suhestiyon at nagpapakita ng pananabik. Ibinigay pa niya ang fountain pen kay Enrique bilang isang maagang regalo. Para sa pagpirma ng mas marami pang matagumpay na kontrata. Mahal, sabi niya, ang tamis sa kanyang boses ay sapat na para itago ang lason sa kanyang intensyon. Tinanggap ito ni Enrique ng may ngiti. Walang kamalay-malay na ang regalong yon ay hindi tanda ng pagmamahal.
kundi isang pain para sa katotohanan. Hating gabi na. Ang buong mansyon ay tahimik na. Ang tanging gising ay si Isabel at ang mga demonyo sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang library, isinara ang pinto ng walang ingay, at naupo sa malaking leather na upuan sa likod ng mesa ng kanyang ama. Doon, kinuha niya ang kaparehong pen mula sa lalagyan nito sa study table ni Enrique. Alam niyang iiwan lang ito doon ng asawa dahil mas sanay itong gumamit ng mga mas modernong kagamitan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ikinakabit niya ang pen sa kanyang laptop. Isang maliit na ilaw ang kumislap, hudyat na gumagana ang recording device na ikinabit niya kaninang umaga. Huminga siya ng malalim. Ito na. Ano man ang maririnig niya, wala nang atrasan. Nag-play ang audio file. Sa simula, puro kaluskos lamang. Ang tunog ng pen na inilalapag sa mesa. Ang pagbuklat ng mga papel. Ngunit maya-maya, narinig niya ang mga boses. Malinaw na malinaw. Ang boses ng kanyang asawa at ang boses ng kanyang biyenan. Nasa opisina sila ni Don Ricardo. Nakahanda na ba ang lahat para bukas? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Yes, Papa. Sagot ni Enrique. May pag-aalinlangan sa tono nito. Pero, sigurado ka ba dito? It seems too cruel. Isang tawa, walang katuwaan, ang narinig ni Isabel mula sa kanyang biyenan. Cruel? Ang kalupitan ay kinakailangan para mabuhay sa mundong ito, Enrique. Ang De Villa Empire ay bumabagsak. Ang mga utang natin ay nakatambak. Ang kayamanan ng mga Reyes na nasa pangalan ng asawa mo, ang tanging solusyon at kailangan nating makuha iyon ng buo. Naramdaman ni Isabel ang panlalamig ng kanyang sikmura, kayamanan. Iyon lang pala ang habol ng mga ito. I understand, Papa, but to drug her, to make a scene. Pagpapatuloy ni Enrique. Iyon ang pinakamadaling paraan. Putol ni Don Ricardo. Isang maliit na patak ng stimulant na yon sa kanyang champagne at mawawala siya sa sarili. Magsisigaw, magwawala. Gagawa ng iskandalo sa harap ng lahat ng importanteng tao sa Maynila. Pagkatapos ng gabi, siya ay isang baliw. Isang babaeng kailangan ikulong sa isang mental facility. At ikaw, bilang kanyang mapagmahal na asawa, ang magiging legal na tagapamahala ng lahat ng kanyang ari-arian. It's a perfect plan. Hindi makahinga si Isabel. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ang headset na suot niya ay tila naging napakabigat. At pagkatapos, narinig niya ang pangungusap na tuluyang sumira sa kanyang pagkatao. Ang mga salita ni Don Ricardo na habang buhay niyang hindi malilimutan. Huwag kang maawa sa kanya, anak. She is just a tool. After tonight, the Reyes fortune will be ours completely at malaya ka nang gawin ang gusto mo kasama ang babae mo. A tool. Isang kasangkapan. Binitiwan ni Isabel ang headset na parabang napaso siya. Bumagsak ito sa mesa. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw ng sakit at galit na gustong kumawala. Ang mga alaala ay biglang bumuhos sa kanyang isipan na parang isang rumaragasang baha. Ang kanilang kasal, ang mga ngiti ni Enrique, ang mga pangako nito ng habambuhay na pag-ibig, lahat ay kasinungalingan. Isang mahabang detalyadong dula-dulaan. 10 taon ng kanyang buhay, itinapon na parang basura. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding galit. Ang pighati ay mabilis na nag-aapoy, nagiging isang nagbabagang puot. Tumayo siya at humarap sa malaking salamin sa dingding ng library. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang namumula, pisnging basa ng luha, ngunit may bago sa kanyang anyo. Ang dating malambot na ekspresyon ay nawala. Napalitan ng isang tigas na parang bakal.
Ang babae sa salamin ay hindi na ang kahapong si Isabel. Ang babaeng yon ay namatay na kasabay ng pagpatak ng lason sa kanyang kupita. Ang ipinanganak mula sa abo ng pagkakanulo ay isang bagong nilalang. Isang reyna na inagawa ng korona, ngunit hindi ng kapangyarihan. Sa isang mabilis at desididong kilos, bumalik siya sa laptop. Hinanap niya ang audio file at pinindot ang delete. Hindi niya kailangan ng ebidensya para patunayan sa sarili niya ang kanilang kasalanan. Ang kailangan niya ay isang plano, isang mas matalino at mas nakamamatay na plano. Binuksan niya ang kanyang email. Hinanap niya ang mensahe mula sa hindi kilalang tagapagligtas. Ang babala. Mabilis siyang nagtipa ng sagot. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag. Ang mga ito ay handa na para sa digmaan. You were right. I need help. Pinindot niya ang send. At sa katahimikan ng gabi, isang alyansa ang nabuo. Isang laban ang opisyal na nagsimula. Ang kanilang big night ay magiging isang gabi ng paghuhukom. At siya, si Isabel Reyes de Villa, ang magiging hukom. Hindi naghintay ng matagal si Isabel. Ilang minuto lamang matapos niyang ipadala ang email. Isang tugon ang dumating. Walang mga salita. Isang address lamang sa isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na eskinita sa Salcedo Village, Makati, at isang oras. 8 ng umaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si Isabel ang unang umalis ng mansyon. Nagpaalam siya kay Enrique na mayroon siyang maagang appointment sa event organizer. Isang kasinungalingan na lumabas sa kanyang bibig nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang pagsisinungaling ay madali lang pala kapag ang buong buhay mo ay naging isang kasinungalingan. Ang coffee shop ay maliit at halos walang tao. Ang amoy ng bagong giling na kape ay dapat sana'y nakakakalma. Ngunit ang puso ni Isabel ay walang tigil sa mabilis na pagtibok. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng lugar kung saan tanaw niya ang pinto. Eksaktong 8:00, isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng barong, may katandaan na at may dalang isang itim na briefcase. Pamilyar ang kanyang mukha, ngunit hindi niya agad maalala kung saan niya ito nakita. Lumapit ito sa kanyang mesa. Mrs. De Villa? Tanong ng lalaki. Ang boses ay kalmado at magalang. Tumango si Isabel. Sino po kayo? Ako si David Lim. Pagpapakilala nito. Attorney David Lim. Ako ang abogado ng iyong ama. Biglang nagliwanag ang isipan ni Isabel. Si Attorney Lim, ang pinagkakatiwalaang kanan ng kamay ng kanyang papa, ang taong itinuring nilang parte na ng pamilya. Nawala ang kanilang koneksyon nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam na binabantayan pa rin pala siya nito. Attorney Tito David? Nauutal niyang sabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Masaya akong naaalala mo pa ako, Belle. Ang iyong ama, bago siya pumanaw, ay may isang huling habilin sa akin. Huwag mong pababayaan ang aking si Isabel. Naramdaman ni Isabel ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng pagkakanulo, isang anino mula sa kanyang nakaraan ang dumating upang magbigay ng kalinga. Matagal na akong nagmamasid, Belle. Pagpapatuloy ni Attorney Lim, ang kanyang boses ay bumaba sa isang seryosong tono. Mula pa noong una, hindi na maganda ang kutob ko sa mga De Villa. Ang iyong ama ay isang matalinong negosyante. Si Don Ricardo ay isang ahas. Alam kong may mali sa biglaang pag-unlad ng kanilang kumpanya matapos nilang makuha ka. Binuksan ni Attorney Lim ang kanyang briefcase at inilabas ang isang manipis na folder. Inilapag niya ito sa mesa. Ilang taon kong sinubaybayan ang galaw ng kanilang pera at ito ang natuklasan ko. Binuksan ni Isabel ang folder. Sa loob, naroon ang mga dokumento, mga bank statement, mga ulat. Lahat ay nagpapatunay sa isang katotohanan. Ang De Villa Corporation
ay lubog sa utang. Ang kanilang lifestyle, ang kanilang kapangyarihan, lahat ay isang malaking palabas na pinupondohan ng mga pautang at maling pamamalakad. Papunta sila sa pagkabangkarote. Ang kayamanan mo, ang mana mo, mula sa mga reyes. Iyon ang kanilang lifeline, paliwanag ni Attorney Lim. At gagawin nila ang lahat para makuha iyon, kasama na ang planong sirain ka. Tumango si Isabel. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam ko na po ang plano nila. Narinig ko sila. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng abogado na agad na palitan ng paghanga. Mas matapang ka kaysa sa inaakala nila. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ngunit mayroon na ngayong bahid ng pag-asa. Hindi, pagtatama ni Attorney Lim. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin? Sa sumunod na oras, binalangkas nila ang simula ng isang plano. Ipinaliwanag ni Attorney Lim ang tungkol sa gamot na binabalak gamitin ng mga Divilla, isang uri ng high-grade stimulant na nagdudulot ng euphoria at pagkawala ng inhibitions na sinusundan ng matinding paranoia at pagkalito. Ngunit meron itong kahinaan. Ang epekto nito ay maaaring madelay o mabawasan kung merong mataas na antas ng vitamin C sa sistema ng isang tao. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Isabel. Ang welcome drink para sa party, isang espesyal na cocktail na siya mismo ang nag-request. Isang kalamansi lychee martini, puno ng vitamin C, isang ngiti, isang tunay, ngunit mapanganib ng ngiti. Ang unang sumilay sa labi ni Isabel. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga Divilla ay naglatag ng isang bitag, ngunit hindi nila alam na siya ang maglalagay ng pain. Bago sila maghiwalay, may isa pang bagay na ibinigay si Attorney Lim mula sa kanyang briefcase, isang maliit na kahon. Ano po ito? Tanong ni Isabel. Isang regalo, sabi ng abogado. Binuksan ito ni Isabel. Sa loob, nakahimlay sa isang piraso ng pelus, ay isang magandang silver brooch na may disenyong bulaklak ng sampagita. It's beautiful, Tito David. Pero para saan ito? This is not just a pin, Belle. It's a camera and a microphone. High definition, broadcast quality. Ang lahat ng makikita at maririnig mo bukas ng gabi. Makikita at maririnig din ng buong mundo kung kakailanganin. Let them dig their own graves. We will just provide the shovel. Hinawakan ni Isabel ang brooch. Malamig ito sa kanyang palad. Ngunit sa loob niya, isang apoy ang nagsisimulang mag-alab. Hindi na siya ang biktimang naghihintay na malason. Siya na ngayon ang mangangaso. Let them have their big night. Bulong ni Isabel sa kanyang sarili. Ang mga mata ay nakatutok sa brooch. I will make sure it's a night they will never forget. Kinabukasan, ang buong mansyon ay naging isang abalang pugad. Ang mga caterer, florist, at event staff ay parot parito. Ang bawat isa ay kumikilos sa ilalim ng maingat na pagmamasid ni Isabel. Isinuot niya ang kanyang maskara, ang maskara ng isang masaya at mapagmahal na asawa, at ginampanan niya ang kanyang papel nang walang anumang pagkakamali. Siya ang larawan ng perpektong may bahay. Ang kanyang mga ngiti ay matamis, ang kanyang boses ay malambing, at ang kanyang mga kilos ay puno ng biyaya. Walang sino man, lalo na si Enrique at si Don Ricardo, ang makakapansin sa apoy na nag-aalab sa likod ng kanyang mga mata. Ang unang eksena ng kanyang dula-dulaan ay naganap sa kanilang silid-tulugan. Naghahanda si Enrique para sa isang maikling pagpupulong bago ang party. Nahihirapan itong ayusin ang kanyang kurbata. Halika, mahal, tulungan kita, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila pulot. Lumapit siya rito. Ang amoy ng kanyang pabango ay pumuno sa hangin. Dahan-dahan, inayos niya ang buhol ng kurbata nito. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa leeg nito.
Isang kilos na dati ay nagpapakita ng paglalambing. Ngayon, sa kanyang isipan, nararamdaman niya ang pulso nito, ang pulso ng isang traidor. Ayan, perpekto, sabi niya, habang hinahaplos ang mamahaling tela ng suit nito. You have to look your best tonight. It's our night after all. Ngumiti si Enrique, isang nangiting kampante at puno ng kasinungalingan. Of course, mahal. Para sa'yo. Para sa akin? O para sa babae mo? Bulong ng isip ni Isabel. Ngunit sa labas, isang matamis na ngiti lamang ang kanyang isinukli. Mag-ingat ka sa meeting mo. Pinanood niya itong umalis. Nang magsara ang pinto, ang nangiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Ang sumunod na eksena ay naganap sa library, kung saan niya naabutan si Don Ricardo na nire-repaso ang listahan ng mga bisita. Ito ang kanyang pagkakataon. Papa, malambing niyang tawag. Maari po ba akong magbigay ng isang munting suhestiyon para sa seating arrangement? Tumingin ito sa kanya mula sa ibabaw ng kanyang salamin. Ano yon? Napansin ko po na ang mga business partners ni Enrique ay nasa isang hiwalay na mesa, simula niya, na para bang ito ay isang simpleng obserbasyon. I was thinking, lalo na po si Miss Roxanne Santos, malaki po ang naitutulong niya sa bagong proyekto ni Enrique. Hindi po ba mas magandang tingnan kung isasama natin siya sa ating presidential table? It shows that we value our partners. It's good for business. Nakita ni Isabel ang pagbabago sa ekspresyon ni Don Ricardo mula sa pagkaduda patungo sa pagsang-ayon. Ang luhika ng negosyo, kahit na baluktot ay naiintindihan nito. Isang matalinong ideya, Isabel, sabi nito, tumatango. Hindi ko akalaing mayroon ka palang ganyang talas sa pag-iisip. Sige, ilagay mo siya sa tabi ni Enrique. Ipakita natin sa lahat kung gaano kahalaga sa atin ang ating mga assets. Assets. Isang perpektong salita para ilarawan kung paano sila tumingin sa mga tao. Ngumiti si Isabel. Salamat po, Papa. Inilagay niya ang pangalan ni Roxanne Santos sa tabi mismo ni Enrique, sa mismong sentro ng kanilang bitag. Ang pusa ay kusang loob na lumapit sa keso. Nang mag-isa na lamang siya, mabilis niyang tinawagan si Attorney Lim gamit ang isang burner phone. Attorney, simula niya. Belle, kumusta ang lahat dyan? Ang lahat ay umaayon sa plano. Ang target ay uupo sa main table, sa tabi mismo ng aking asawa. Magaling, sagot ng abogado. Ang mga imbitasyon ay naipadala na rin. Ang mga pinakamahuhusay na mamamahayag mula sa 3 pangunahing network, pati na ang isang kilalang investigative journalist ay nakumpirmang darating. Akala nila ay para ito sa isang surprise announcement mula sa mga De Villa. Good, sabi ni Isabel. We will give them a story they will never forget. Mag-ingat ka, Belle. Huwag mong hahayaang makita nila ang iyong tunay na nararamdaman. Huwag po kayong mag-alala, Tito David, sabi ni Isabel habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng kilala nila ay matagal nang wala. Isang maskara na lamang ang natitira. Gabi na. Si Isabel ay nagpapanggap na mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Ilang sandali pa, pumasok si Enrique. Akala nito ay tulog na siya. Naupo ito sa gilid ng kama at pinagmasdan siya. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa buwan, nakita nito ang payapang mukha ni Isabel. Naalala niya ang babaeng una niyang nakilala. Puno ng tiwala, puno ng pag-ibig. Isang kislap ng konsensya, isang maliit at halos hindi maramdamang kirot ang dumaan sa kanyang puso. Totoo nga bang gagawin niya ito sa kanya? Sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat? Ngunit ang alaala ng kanilang mga utang, ang boses ng kanyang ama, at ang pangako ng isang bagong buhay kasama si Roxanne ay mabilis na bumura sa kakarampot na pagsisising iyon. Kailangan ito, sabi niya sa sarili, para sa pamilya, para sa kinabukasan,
Dahan-dahan siyang tumayo, iniiwasang makagawa ng ingay. Naglakad siya patungo sa kanyang closet at mula sa isang nakatagong kompartimento sa likod ng kanyang mga mamahaling damit, kinuha niya ang isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. Tinitigan niya ito, ang solusyon sa lahat ng kanilang problema. Ang lason para sa kanyang asawa. Hindi niya alam na sa kabila ng pagkukunwaring tulog, ang mga mata ni Isabel ay bahagyang nakabukas. Sa dilim, nasaksihan niya ang lahat. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Enrique, ang pagpili nito sa kasamaan, at ang paglabas ng bote na magiging armas nito laban sa kanya. Walang awa, isip ni Isabel habang pinipigilan ang pagtulo ng huling patak ng kanyang luha para dito. Walang puso. Nang bumalik si Enrique sa kama at humiga sa tabi niya, naramdaman ni Isabel ang lamig na nagmumula rito. Hindi ito ang lamig ng gabi. Ito ang lamig ng kamatayan. Ang kamatayan ng kanilang pag-ibig, ng kanilang pagsasama, ng kanyang tiwala. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Attorney Lim. Isa lamang itong maikling mensahe, ngunit sapat na ito para palakasin ang kanyang loob. The final piece of the puzzle is here. It's worse than we thought. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa kanyang kumot. Mas malala pa? Ano pa ba ang pwedeng maging mas malala kaysa sa planong sirain ang kanyang buhay at nakawin ang kanyang yaman? Ang tanong na yon ay mananatili sa kanyang isipan, isang madilim na anino na magbibigay daan sa isang mas matinding galit. Ang gabi ng kanilang anibersaryo ay hindi na lamang isang gabi ng paghihiganti para sa kanyang sarili. Tila may mas malaki at mas madilim na sikreto na malapit ng mabunyag. At sa puntong yon, alam niyang handa na siyang harapin anuman ito. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang buong mansyon ay nababalot pa sa katahimikan ng madaling araw, tahimik na lumabas si Isabel. Isang lumang parke sa Ayala Triangle, kung saan madalas siyang dalhin ng kanyang ama noong bata pa siya, ang kanilang tagpuan. Ang ambon ay banayad na pumapatak, na para bang ang langit ay nakikidalamhati sa katotohanang malapit na niyang malaman. Naabutan niya si Attorney David Lim na naghihintay sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang itsura ng matandang abogado ay seryoso at ang folder na hawak nito ay tila mas makapal kaysa sa dati. Tito David, bati ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina. Bel, sagot nito. Tumatayo. Salamat sa pagdating mo. Alam kong mahirap ito, lalo na sa araw na ito, ngunit kailangan mong malaman. Umupo sila. Walang ibang tao sa paligid. Sila lang ang ambon at ang bigat ng katotohanang dala ng abogado. Sinabi mo sa text na mas malala pa sa inaakala natin, sabi ni Isabel. Ano pa ba ang mas lalala pa sa planong gawin akong baliw at nakawin ang lahat sa akin? Huminga ng malalim si Attorney Lim bago buksan ang folder. Bel, ang plano nilang gawin sa iyo ngayong gabi, hindi iyon ang simula ng kanilang kasalanan, iyon na ang dulo. Inilabas niya ang isang luma at medyo naninilaw na papeles. Isang police report. Nakita agad ni Isabel ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, ang petsa ng kanilang pagkamatay. Ang opisyal na ulat, sabi ni Attorney Lim, ay aksidente, brake failure, isang trahedya. Tumango si Isabel, naramdaman ang pamilyar na kirot. Iyon po ang alam ko. Ngunit iyon ay isang kasinungalingan, mariing sabi ng abogado. Inilabas niya ang isa pang dokumento, isang sinumpaang salaysay. Ito ang testimonya ng isang mekaniko. Inamin niya, makalipas ang halos 11 taon na binayaran siya ng malaking halaga para sabotahihihin ang preno ng sasakyan ng mga magulang mo. May nag-utos sa kanya. Sino? Halos pabulong na tanong ni Isabel, kahit na ang kanyang puso ay nagsisimula
nang isigaw ang pangalang kinatatakutan niya. Tinitigan siya ni Attorney Lim. Ang mga mata nito ay puno ng awa at galit. Ang nag-utos ay ang taong may pinakamalaking pakinabang sa pagkawala ng iyong ama sa mundo ng negosyo. Ang kanyang pinakamalaking karibal. Ang taong umampon sa iyo at sa iyong yaman pagkatapos. Si Don Ricardo de Villa. Ang mga salita ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Isabel. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Umiling siya, ayaw maniwala. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Bel? Hindi. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nabasag. Kasosyo sila. Kaibigan si Papa. Isang ahas si Don Ricardo na nagtago sa likod ng maskara ng isang kaibigan. Giit ni Attorney Lim. Nang mawala ang iyong ama, ang Reyes Corporation ay unti-unting humina. At sino ang sumalo? Sino ang nag-alok na pagsamahin ang mga kumpanya sa pamamagitan ng kasal ninyo ni Enrique? Ginawa niyang legal ang kanyang pagnanakaw sa pamamagitan mo. At pagkatapos, ibinigay ng abogado ang huling pinakamatinding dagok. At ang masakit pa, Bel, alam ni Enrique, alam niya ang lahat. Doon na gumuho ang mundo ni Isabel. Ang kanyang pag-aasawa ay hindi lang pala itinayo sa kasinungalingan ng pag-ibig. Itinayo ito sa dugo ng kanyang sariling mga magulang. Siya ay ikinasal sa anak ng demonyong pumatay sa kanila. Hindi na niya napigilan. Isang hagulgol, malakas at puno ng sakit na matagal na niyang kinimkim ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Napahandusay siya sa mga braso ng matandang abogado. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng katotohanan. Umiyak siya para sa kanyang mga magulang. Umiyak siya para sa kanyang nawalang buhay. Umiyak siya para sa 10 taon ng pagiging isang bihag sa kamay ng mga mamamatay tao. Niyakap siya ni Attorney Lim. Hinahayaang ilabas ang lahat ng sakit. Iiyak mo lang, Bel. Ilabas mo lahat. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mga hikbi ay unti-unting humina. Ang matinding pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Nang iangat niya ang kanyang mukha, wala nang bakas ng luha. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan. Ang mga ito ay nag-aalab sa isang apoy na kayang tumupok ng isang buong imperyo. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga pisngi. Salamat po, Tito David, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na sa isang nakakatakot na paraan. Salamat sa pagmulat sa akin. Hindi na siya bumalik sa mansyon. Nagpahatid siya sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang mga magulang. Sa harap ng malamig na marmol ng kanilang puntod, hinaplos niya ang kanilang mga pangalan. Mama, Papa, bulong niya sa hangin. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako dahil nabuhay ako kasama nila nang hindi ko alam. Pero ipinapangako ko po sa inyo, hindi lang ito para sa akin. Ang laban na ito, para ito sa inyo. Sisingilin ko sila. Babawiin ko ang lahat ng kinuha nila. Dugo sa dugo. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng magarbong ayos ng kanilang sala. Handang-handa na para sa party. Pumasok siya sa kanilang silid tulugan. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, nakatayo ang kanilang wedding picture sa isang silver frame. Isang larawan ng 2 taong nakangiti. Isang larawan ng isang perpektong kasinungalingan. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Enrique sa larawan. Hindi na isang taksil na asawa ang nakikita niya, kundi isang kasabwat sa pagpatay. Isang duwag na nagtago sa likod ng krimen ng kanyang ama. Dahan-dahan, sa isang kilos na puno ng malamig na galit, pinunit niya ang larawan. Hindi sa gitna, kundi sa mismong figura ni Enrique, hinihiwalay ito mula sa kanya. Ibinagsak niya ang 2 piraso sa sahig at tinapakan. This is not just for me anymore, sabi niya sa kanyang refleksyon sa salamin.
Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. This is for my family. This is for the Reyes bloodline. Ang gabi ay malapit nang dumating at handa na siya. Ang huling oras bago ang party ay parang isang sayaw na may koreografiya. Bawat galaw ni Isabel ay kalkulado. Bawat ngiti ay may sukat. Bawat salita ay isang linya mula sa isang script na siya lamang ang nakakaalam. Nakatayo siya sa harap ng isang life-size na salamin sa kanyang walk-in closet. Ang suot niya ay isang eleganteng evening gown na kulay emerald green, isang kulay na nagpapatingkad sa kanyang kutis at nagbibigay diin sa apoy sa kanyang mga mata. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang kasuotan ay ang huli niyang isinuot. Kinuha niya ang silver brooch na may disenyong sampagwita mula sa kahon nito. Malamig ito sa kanyang palad, dahan-ahan, maingat. Ikinabit niya ito sa kanyang dibdib, sa mismong tapat ng kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang brooch ay hindi lamang isang palamuti. Ito ang kanyang sandata, ang kanyang testigo, isang mahinang katok sa pinto, ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Belle, are you ready? Ang boses ni Enrique. Huminga siya ng malalim. It's showtime. Almost, mahal. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pananabik na kanyang nilikha. Binuksan niya ang pinto. Ang nakita niya ay si Enrique. Guwapong-guwapo sa kanyang itim na tuxedo. Ngumiti ito nang makita siya, isang nangiting hindi umabot sa mga mata. You look stunning, sabi nito. Stunning enough to be destroyed? Isip ni Isabel. Ngumiti siya pabalik. Ikaw rin. You look perfect. Habang bumababa sila sa engrandeng hagdanan, isang huling paghahanda ang kanyang ginawa. Mayroon siyang isang pinagkakatiwalaang katulong si Elena, na matagal nang naninilbihan sa pamilya Reyes. Kaninang umaga, kinausap niya ito at binigyan ng simpleng instruksyon. Ngayon, nakita niya si Elena malapit sa receiving area. Isang bahagyang tango mula kay Isabel ang tanging kailangan. Naunawaan ni Elena. Ang lahat ay nakahanda na. Habang sinalubong nila ang mga unang bisita, naramdaman ni Enrique ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na, ang gabing magbabago sa lahat. Pinagmasdan niya si Isabel. Ang ganda nito ngayong gabi ay halos nakakasilaw. May kakaiba sa kanya, isang kumpiyansa, isang kislap sa mga mata na ngayon lang niya napansin. Marahil ay dahil sa excitement sa party. Wala siyang alam. Sabi niya sa sarili, para pakalmahin ang sariling kaba. She trusts me. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Ricardo, na nakikipag-usap sa mga senador at mga bigating negosyante. Isang bahagyang tango mula rito ang nagsasabing lahat ay ayon sa plano. Sa isang sulok, nakita niya si Roxanne, maganda sa kanyang pulang damit, nakikipagtawanan sa ibang mga bisita. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang kindat mula rito ang nagpangiti sa kanya. Ang pangako ng isang kinabukasan kasama ito. Iyon ang nagpapatibay sa kanyang loob. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na silver flask. Sa loob nito, ang likidong magiging susi sa kanilang tagumpay. Ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin ang tamang oras, ang papagtataas ng mga kopita, ang toast para sa kanilang 10 taon ng kasinungalingan. Ang mga bisita ay dumarami na. Ang hardin ay puno na ng mga kilalang personalidad mula sa mundo ng politika at negosyo. Ang mga kamera ng media ay kumikislap. Perpekto. Mas maraming manonood, mas maganda. Nakita niya si Roxanne na papalapit sa kanila. Happy anniversary, Enrique and Isabel. Bati nito, ang ngiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay nang uuyam. Thank you for coming, Roxanne, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay pantay at kalmado. Inilahad niya ang kanyang kamay. It means a lot that Enrique's most valuable partner is here to celebrate with us.
Nagulat si Roxanne sa kanyang kilos, ngunit tinanggap ang kanyang kamay. Ang pagdidiin ni Isabel sa salitang valuable ay hindi nito napansin. O marahil, pinili nitong hindi pansinin. Lumapit si Enrique sa kanya. Ang isang kamay ay pumulupot sa kanyang baywang. Isang kilos na para sa iba ay nagpapakita ng pagmamahal. Ngunit para kay Isabel, ito ay ang paghawak ng isang bantay sa kanyang bilanggo. Tonight, everyone will see how much I love you. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang hininga ay amoy, mamahaling alak. Ngumiti si Isabel. Inilapit ang kanyang labi sa tainga nito. And they will see how much I love you too. Sagot niya, ang kanyang boses ay isang malamig na pangako. Ang musika ay nagsimula nang tumugtog ng mas malakas. Ang host ay umakyat na sa entablado. Ang mga waiter ay nagsimula ng maglibot. Dala ang mga tray ng champagne. Nakita ni Isabel ang hudyat mula kay Elena. Ang dalawang espesyal na baso ng champagne na may halos hindi makitang marka sa paanan ay inilapag na sa isang maliit na mesa malapit sa entablado, handa na para sa kanila. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Enrique sa kanya. Inakay siya nito, palapit sa entablado, palapit sa kanilang kapalaran. Ang mga ilaw ay dumilim. Isang spotlight ang tumutok sa kanila. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay lahat nakatutok. Ang huling gabi ng pagkukunwari ay tapos na. Ang palabas ay magsisimula na. Nakatayo sa entablado, sa ilalim ng nakakasilaw na spotlight, naramdaman ni Isabel ang daan-daang pares ng mga matang nakatutok sa kanya. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan. Sa tabi niya, si Enrique, ang kanyang berdugo, ay nakangiti na para bang sila ang pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo. Ang unang nagsalita ay si Don Ricardo. Ang kanyang boses, malakas at puno ng pekeng damdamin, ay umaling-awngaw sa buong hardin. Nagpasalamat siya sa mga bisita, nagsalita tungkol sa legacy at pinuri ang matatag na pagsasama ng kanyang anak at manugang. Si Isabel ay hindi lamang naging isang manugang sa akin, kundi isang tunay na anak. Sabi nito, ang mga salita ay napakabanal pakinggan, isang biyaya sa pamilya de Villa. Isang kasangkapan, itinama ni Isabel sa kanyang isipan habang pinapanatili ang isang mapagpasalamat na ngiti sa kanyang mga labi. Sunod na nagsalita si Enrique, kinuha nito ang mikropono. Ang isang kamay ay nanatiling nakahawak sa baywang ni Isabel. 10 taon. Simula nito, ang boses ay puno ng emosyon na siguradong pinagpraktisan. 10 taon na ang nakalipas mula nang ang pinakamagandang babae sa mundo ay pumayag na maging aking asawa. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsintang, hindi naman totoo. Belle, you are my life, my everything. Bawat araw, pinapasalamatan ko ang Diyos para sa'yo. Sinungaling, isinigaw ng puso ni Isabel. Bawat papuri ay parang isang insulto. Bawat matamis na salita ay may pait ng lason. Ngunit nagpanggap siyang natutuwa, bahagyang yumuko na para bang nahihiya-hiya sa papuri. At pagkatapos, dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat. At ngayon, pagpapatuloy ni Enrique, nais kong itaas ang isang baso para sa babaeng bumubuo ng aking mundo. Sumenya si Enrique at isang waiter ang lumapit dala ang 2 espesyal na kupita ng champagne mula sa mesang inihanda para sa kanila. Ang mga ito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Kinuha ni Enrique ang 2 kupita. Ito na. Ang puso ni Isabel ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ang lahat ng kanyang paghahanda ay nakasalalay sa susunod na ilang segundo. Habang nakatalikod sila ng bahagya sa mga manonood para kunin ang mga baso at sa ilalim ng pagkukunwaring inaayos ni Enrique ang kanyang taksido,
nakita ni Isabel ang isang mabilis na kilos. Ang pagkuha ni Enrique ng silver flask mula sa bulsa nito. Ang mabilis at halos hindi mapansing pagpatak ng malinaw na likido sa isa sa mga kopita. Ang kopitang may halos hindi makitang marka sa paanan. Ang kopitang para sa kanya. To my wife, Isabel, sabi ni Enrique. Habang iniaabot sa kanya ang kopitang may lason, ang ngiti nito ay matagumpay. Kinuha ito ni Isabel. Ang kanyang kamay ay kalmado at hindi nanginginig. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata nito, nakita niya ang kasakiman. Sa mga mata niya, umaasa siyang makita nito ang isang babaeng hangal at walang kamalay-malay. And to you, my husband, sagot niya. Ang kanyang boses ay matamis pa rin. Ngayon, habang naghahanda silang humarap muli sa mga manonood, sinadya ni Isabel na matapakan ang laylayan ng kanyang sariling gown. Isang maliit na pagkatisod, isang bahagyang pagkawala ng balanse. Oh, bulalas niya na parabang nagulat. Upang masuportahan ang sarili, natural siyang napahawak sa pinakamalapit na tao sa kanya, si Roxanne, na nakatayo sa paanan ng entablado, nag-aabang na parang isang buwitre. Oh, I'm so sorry, Roxanne, sabi ni Isabel. Sa maikling sandali ng kaguluhan, ang pag-aalala ni Enrique, ang paglapit ng ilang bisita, ang pag-akay sa kanya ni Roxanne, nangyari ang mahika. Ang kanyang mga kamay na may hawak na mga kopita ay nagtagpo. Sa ilalim ng pagkukunwaring pag-aayos ng kanyang sarili, sa isang kilos na kasing bilis ng isang pagpikit ng mata, ang dalawang kopita ay nagpalit ng pwesto. Ang basong may marka ay napunta sa kamay ni Roxanne na siyang humawak nito para tulungan siya. At ang malinis na baso ay napunta kay Isabel. Walang sino man ang nakapansin. Masyadong mabilis, masyadong natural. Are you okay, mahal? Nag-aalalang tanong ni Enrique. Yes, I'm fine. Mabilis na sagot ni Isabel habang marahang kinukuha ang baso mula kay Roxanne. Salamat, Roxanne. You're a lifesaver. Ibinigay niya rito ang kopitang may lason na para bang iyon talaga ang para rito. Si Roxanne na gustong maging bida sa eksena ay masayang tinanggap ito. Humarap si Enrique sa mga manonood. Itinaas ang kanyang sariling kopita. Isang tagay. To my wife, Isabel, may our love last forever. Forever, isinigaw ng mga bisita, itinaas ang kanilang mga baso. Tumingin si Isabel sa mga mata ni Enrique, sa mga mata ni Don Ricardo, at sa mga mata ni Roxanne. Lahat sila ay nakangiti, nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Itinaas niya ang kanyang malinis na kopita. Cheers, sabi niya. Sabay-sabay silang uminom. Inubos ni Isabel ang laman ng kanyang baso, pati na rin si Enrique. At si Roxanne, na walang kamalay-malay, ay buong tagumpay na ininom ang bawat patak ng lason na inihanda para sa iba. Ang lason na sisira sa lahat. Ang unang minuto, matapos ang tagay, ay dumaan ng normal. Ang mga bisita ay nagpatuloy sa kanilang masayang kwentuhan. Ang banda ay nagsimulang tumugtog ng isang malambing na kanta. Bumaba na sila ni Enrique sa entablado upang makihalubilo. Ang lahat ay perpekto sa paningin, ngunit si Isabel ay nagmamasid. Ang kanyang mga mata, na tila kalmado, ay palihim na nakatutok sa isang tao lamang, si Roxanne. Si Enrique at Don Ricardo ay naghihintay din. Nakikita ni Isabel ang panakanakang pagsulyap nila sa kanya. Nag-aabang ng unang senyales ng epekto ng gamot. Isang bahagyang panginginig, isang pagtawang wala sa lugar. Ngunit wala silang nakita. Si Isabel ay ang perpektong larawan ng kahinahunan, nakikipag-usap sa isang senador na may poise at tamang ngiti. Samantala, si Roxanne, na nasa tabi ni Enrique, ay nagsisimula ng magbago. Sa simula, ito ay isang bahagyang pagkabalisa lamang. Nagsimula siyang mamula. Ang kanyang paghinga ay tila bumilis. Iwinaksin niya ito bilang epekto ng champagne. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali,
Nagsimula siyang tumawa ng mas malakas kaysa sa karaniwan. Enrique, ang saya-saya ng party ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas matinis kaysa kanina. Hinampas niya ito ng malakas sa braso. Parang fiesta. Kulang na lang marching band. Tumawa siya ulit, isang tawang halos hysterical na. Napansin ito ni Enrique. Kumunot ang kanyang noo. Roxy, are you okay? Okay? I'm better than okay. I'm fantastic. Sagot nito. Ang mga mata ay nagsisimulang manlaki at maging ligaw. Alam mo, dapat palagi tayong ganito kasaya. Hindi yung palagi tayong nagtatago, di ba? Dito na nagsimulang kabahan si Enrique. Roxy, lower your voice. Bulong nito. Sinusubukang ilayo si Roxanne mula sa grupo ng mga bisita. Ngunit si Roxanne ay tila wala na sa sarili. Bakit? Bakit? Ano bang masama sa sinabi ko? Sabi nito ng mas malakas. Pagod na akong maging sikreto lang, Enrique. I want the world to know. Si Don Ricardo, mula sa kabilang panig ng hardin, ay napansin na ang kaguluhan. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng pagiging kampante, ay napalitan ng pag-aalala. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Roxanne patungo kay Isabel. Doon niya napansin si Isabel, kalmado, nakangiti at walang anumang sintomas. Habang si Roxanne ang nagpapakita ng lahat ng epekto ng gamot. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ng matandang De Villa. May mali. Isang malaking pagkakamali ang nangyari. Samantala, si Isabel ay nagpanggap na nag-aalala. Lumapit siya sa kanila. Enrique, anong nangyayari kay Roxanne? Lasing na ba siya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pag-aalala. Sinubukan ni Enrique na hawakan si Roxanne, ngunit marahas itong pumiglas. Huwag mo akong hawakan. Sigaw nito, na nakakuha na ng atensyon mula sa mga kalapit na bisita. Ang bulungan ay nagsimula na. Bitawan mo ako. Akala mo ba makukuha mo ako sa ganyan-ganyan lang? Pagkatapos ng gabing ito, sa akin na ang lahat. Iyan ang pangako ninyo ng tatay mo. Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng selebrasyon. Ang mga bisita ay natahimik. Ang musika ay tila humina. Ang lahat ng mata ay nasa kanila na. Nagpanakbuhan na ang mga media personnel, ang kanilang mga kamera ay nakarecord. Anong pinagsasabi mo, Roxanne? Galit na bulong ni Don Ricardo. Sinusubukang hilahin ang babae. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na, hindi lamang sa dugo ni Roxanne, kundi sa buong plano nila. Ang kanilang perpektong gabi ay naging isang bangungot. At si Roxanne, sa gitna ng kanyang pagkahibang ay hindi pa tapos. Tumingin siya kay Don Ricardo. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong hahawakan, matandang demonyo. Isinigaw niya, itinuturo ang matanda. Nagawa niyang kumawala at tumakbo papunta sa entablado. Sa isang iglap, inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ng naguguluhang host. Nakatayo sa ilalim ng spotlight, tila isang baliw na aktres sa kanyang huling eksena. Humarap si Roxanne sa lahat. Ang brooch sa dibdib ni Isabel ay malinaw na nakikita at naririnig ang lahat. You old devil! Sigaw ni Roxanne sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong Forbes Park. Tumingin siya ng diretso kay Don Ricardo. You promised me everything once this pathetic woman is gone. You and your useless son. Ang hininga ng lahat ay tila napigil. Ang iskandalo ay opisyal nang nagsimula. At sa gitna ng lahat, si Isabel ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng gulat at awa. Ngunit sa kanyang puso, isang malamig at matamis na tagumpay ang nagsisimula ng mamukadkad. Ang hardin na kanina lamang ay pununo ng marangyang tawanan ay nabalot na ngayon sa isang nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng nagwawalang boses ni Roxanne mula sa entablado.
Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang mga cellphone ng mga bisita ay nakatutok lahat sa entablado. Nagre-record ng bawat salita, bawat hibang na kilos. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Enrique. Sinusubukang umakyat sa entablado para pigilan si Roxanne, ngunit hinarang siya ng mga security guard na naguguluhan kung sino ang dapat pakinggan. Ngunit si Roxanne ay nasa sarili ng mundo. Tumingin siya kay Enrique na may halong pag-ibig at galit. Mahal, hindi ba't ito ang big night natin? Ang gabi kung saan mawawala na sa wakas ang asawa mong walang kwenta para maging atin na ang lahat? Pathetic woman. Walang kwentang asawa. Bawat salita ay tumama, ngunit hindi na ito masakit para kay Isabel. Ang mga ito ay mga pako na lamang na lalong nagbaon sa kabaong ng mga Devilla. Pinlano ninyo ito. Patuloy ni Roxanne. Itinuturo si Don Ricardo. Sinabi ninyo na isang patak lang sa champagne niya at magiging baliw siya. Pero bakit ako? Bakit sa akin ninyo ginawa ito? Sa puntong iyon, sumenya si Isabel. Sa likod ng mga bisita, isang malaking LED screen na kanina pa nakapatay na dapat sana'y magpapakita ng mga larawan ng masayang pagsasama nila ni Enrique, ay biglang umilaw. At ang lumabas sa screen ay hindi mga lumang larawan. Ito ay isang live feed. Isang close-up shot ng nagwawalang mukha ni Roxanne, nakuha mula sa brooch na suot ni Isabel, malinaw na malinaw. Bawat butil ng pawis, bawat hibang nakislap sa kanyang mga mata. Ano to? Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Napagtanto niya na sila ay nasa isang bitag, ngunit huli na ang lahat. Ang testimonya ay nagsimula na. Bangkarote na kayo, di ba? Sigaw ni Roxanne sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw habang ang kanyang mukha ay nakapaskil sa screen. Kaya ninyo kailangan ang pera ng babaeng yan. Pati ang mga utang sa kasino ni Enrique, ako ang pinagbabayad ninyo. Ginawa ninyo akong laruan. Pasahan. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang pangalan ng mga Devilla na dati simbolo ng kapangyarihan ay unti-unti nang nagiging putik. Patahimikin ninyo yan, utos ni Don Ricardo sa kanyang mga security. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanila. Huwag kayong kikilos. Lumingon ang lahat. Papasok sa hardin, kasama ang isang grupo ng mga pulis na nakauniforme, si Attorney David Lim. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Don Ricardo de Villa, sabi ni Attorney Lim. Ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Enrique de Villa, inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit murder at multiple counts of fraud. Gumuho ang mundo ng mag-ama. Wala kayong ebidensya. Sigaw ni Enrique. Ang kanyang pagiging arogante ay napalitan ng purong takot. Ngumiti si Attorney Lim. Itinuro niya ang LED screen kung saan patuloy pa rin sa paglalabas ng kanyang mga hinaing, si Roxanne. Bukod sa live confession na, yan mula sa inyong kasabwat, mayroon pa kaming iba. Isang pulis ang lumapit kay Don Ricardo, hawak ang isang pares ng posas. Sa gitna ng kaguluhan, ang pagwawala ni Roxanne, ang pagtanggi ng mag-amang De Villa, ang pagpasok ng mga pulis, si Isabel ay nanatiling tahimik sa isang tabi. Ang kanyang papel sa dula-dulaan ay tapos na. Ngayon, siya na ang manonood. Habang pinoposa si Don Ricardo, ang mga mata nito ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Hinanap nito ang mga mata ni Isabel sa gitna ng mga tao. Nagtama ang kanilang paningin. Wala nang maskara. Nakita ni Don Ricardo ang tunay na Isabel, isang babaeng hindi niya kailanman nakilala, isang babaeng may lakas na kayang magpabagsak ng isang hari. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel, isang nangiting nagsasabing, tapos na ang laro. Nang pusasan naman si Enrique, ang tanging nagawa nito ay paulit-ulit na ibulong
ang pangalan ni Isabel. Belle, paano mo nagawa to? Belle! Hindi siya sinagot ni Isabel. Sa halip, tinalikuran niya ito. Tinalikuran niya ang 10 taon ng kasinungalingan. Habang inilalabas ng mga pulis ang mag-amang Devilla, kasama ang tuliro at umiiyak na si Roxanne, dumaan sila kay Isabel. Sa huling sandali, huminto si Don Ricardo sa kanyang tapat. Ang muka ay isang maskara ng purong puot. "You will pay for this, bitch!" Gigil na sabi nito. Ang bawat salita ay puno ng lason. Tumingin si Isabel sa mga mata nito. Walang takot, walang awa. "No!" sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. "You already have." At sa paglabas ng mga salitang yon, naramdaman ni Isabel ang paggaan ng kanyang dibdib na para bang isang napakabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa kanyang puso ay sa wakas ay nalagot na. Ang imperyo ng mga Devilla ay bumagsak na. Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalong naganap sa anibersaryo ng mga Devilla na tinagurian ng media bilang The Anniversary Judgment ay ang tanging laman ng mga balita. Ang dating iginagalang na pangalan ng pamilya ay naging kasing kahulugan na ng pagkakanulo at krimen. Ang mansyon sa Forbes Park na dati isang ginintuang hawla para kay Isabel ay naging isang tahimik na lugar ng pag-iisip. Karamihan sa mga kasangkapan ng mga Devilla ay kinuha na ng mga bangko at ng mga taong pinagkakautangan nila. Ang natira na lamang ay ang mga bagay na pag-aari ng mga Reyes. Unti-unti, binubura ni Isabel ang bawat bakas ng pamilyang sumira sa kanya. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kanyang library, kasama si Attorney Lim, inilatag nito ang isang dyaryo sa mesa. Ang headline, Devilla Empire, guguho na. "Wala na silang takas, Belle," sabi ni Attorney Lim. "Bawat araw, may bagong ebidensya na lumalabas laban sa kanila. Ang testimonya ni Roxanne, na ngayon ay nasa ilalim ng witness protection, ay napakatibay. Bukod pa riyan, marami sa mga dati nilang kasosyo ang nagsimula na ring magsalita." "Kumusta na po ang kaso ng mga magulang ko?" tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado na. "Nireopen na ang kaso," sagot ng abogado. At sa tulong ng testimonya ng mekanikong dati nilang binayaran, malaki ang posibilidad na mahaharap si Don Ricardo sa kasong double murder, habambuhay na pagkabilanggo. Iyon ang tinitingnan natin para sa kanya. Tumango si Isabel. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi rin siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Ang hustisya ay unti-unti nang nananaig. "May isang bagay pa tayong kailangang gawin, Belle," sabi ni Attorney Lim, habang iniaabot sa kanya ang isang dokumento at isang ballpen. Isang annulment petition, ang legal na pagtatapos ng kanyang kasal kay Enrique. Tinitigan niya ito, ang kanyang pangalan, at ang pangalan ng lalaking minsan niyang minahal. "May isa pa akong bagay na kailangang gawin, Tito David," sabi ni Isabel, "bago ko ito pirmahan. Ang visiting area ng City Jail ay malamig at walang kabuhay-buhay. Ang tunog ng mga bakal na rehas ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Sa kabilang panig ng isang makapal na salamin, nakaupo si Enrique. Ang dating makisig at aroganteng lalaki ay wala na. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay lubog. At ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Mukha siyang isang basag na anino ng kanyang dating sarili. Nang makita niya si Isabel, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bahagyang buhay. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Inilagay ang kanyang palad dito. "Belle," sabi nito sa teleponong nag-uugnay sa kanila. "Dumating ka." Nanatiling nakaupo si Isabel. Hindi niya inilagay ang kanyang kamay sa salamin para salubungin ang sa kanya. "Patawarin mo ako, Belle," sabi nito. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Nabulag ako. Pinilit lang ako ni Papa." "Huwag mong gamitin ang ama mo bilang dahilan, Enrique.
Putol ni Isabel. Ang kanyang boses ay walang emosyon. May sarili kang pag-iisip. Pinili mo ang kasakiman kaysa sa akin. Pinili mo ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. At ang pinakamasakit sa lahat, pinili mong mabuhay kasama ako, araw-araw, habang alam mo ang ginawa ng ama mo sa mga magulang ko. Nakita niya ang gulat at kahihiyan sa mukha ni Enrique. Alam mo na? Alam ko na ang lahat. Doon na tuluyang gumuho si Enrique. Humagulgol ito na parang isang bata. Patawad! Patawad, Belle! Tinitigan siya ni Isabel. Hinanap niya sa kanyang puso ang kahit katiting na galit. Ngunit wala na. Ang naroon na lamang ay awa. Awa! Para sa isang lalaking ipinagbili ang kanyang kaluluwa para sa pera na hindi naman pala mapapasa kanya. Hindi ako ang kailangan mong hininga ng tawad, Enrique, sabi ni Isabel, kundi ang sarili mo at ang Diyos. Mahal pa rin kita, Belle, sabi nito. Isang huling, desperadong pagtatangka. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Hindi, Enrique. Ang minahal mo ay ang yaman na dala ko. At ang minahal ko, ang taong akala kong ikaw. Matagal nang patay. Tumayo na si Isabel. Belle, wag mo akong iwan. Sigaw nito. Hindi na lumingon si Isabel. Naglakad siya papalayo, habang ang mga sigaw ni Enrique ay unti-unting humihina sa kanyang likuran. Iyon na ang huling pagkakataon na makikita o maririnig niya ito. Ang kabanata ng kanilang buhay ay opisyal ng sarado. Pagbalik sa library, kinuha niya ang annulment petition. Nang walang pag-aalinlangan, inilagda niya ang kanyang pangalan. Ang bawat letra ay isang paglaya. Nang matapos, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Attorney Lim. Tumingin si Isabel sa isang lumang larawan sa dingding. Ang larawan ng kanyang mga magulang na nakatayo sa harap ng isang malaking gusali. Ang orihinal na gusali ng Reyes Corporation. Babalik ako sa simula, sabi ni Isabel. Isang bagong kislap ang makikita sa kanyang mga mata. Babawiin ko ang sa amin. 6 na buwan ang lumipas. Ang panahon ay naghilom ng maraming sugat at nagdala ng maraming pagbabago. Isang maikling balita sa telebisyon ang naghatid ng huling hatol. Si Don Ricardo de Villa, matapos mapatunayang may sala, hindi lamang sa mga kasong financial, kundi pati na rin sa pagpaplano ng pagpatay sa mag-asawang Reyes, ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang imperyo na itinayo sa dugo at kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo. Si Enrique de Villa ay tumanggap din ng mahabang sentensya para sa kanyang pakikipagsabuatan. Ang huling larawan niya sa media ay ang isang lalaking payuko ang ulo. Ang dating kayabangan ay ganap ng naglaho. Si Roxanne Santos, bilang isang state witness, ay nabigyan ng mas mababang parusa at bagong pagkakakilanlan sa ibang bansa. Isang buhay na malayo sa iskandalong siya mismo ang naging sentro. Ang batas ng karma, sabi nga nila, ay hindi natutulog. Sa araw na yon, isa pang pagbabago ang naganap. Ang malaking karatula sa ibabaw ng isang mataas na gusali sa puso ng Makati Central Business District ay pinalitan. Ang pangalang De Villa Reyes Group ay binakbak. Sa lugar nito, isang mas luma, mas matatag, at mas makabuluhang pangalan ang muling sumikat, Reyes Corporation. Sa loob ng penthouse office, nakatayo si Isabel sa harap ng isang malaking bintanang salamin. Tanaw ang buong syudad. Hindi na siya nakasuot ng mga eleganteng gown na pang-party. Ang suot niya ngayon ay isang navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at kumpiyansa. Sa kanyang likuran, si Attorney David Lim ay nakangiti. Congratulations, Madam Chairwoman. Lumingon si Isabel. Isang tunay at matagumpay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Salamat sa lahat, Tito David. Hindi ko ito magagawa kung wala ka.
Ako ay naging gabay lamang, Belle. Ang lakas at talino nanggaling sa'yo. Ipinagmamalaki ka ng iyong mga magulang, sigurado ako. Ang opisina ay pinalitan na niya. Ang mga madidilim at antigong kasangkapan ng mga diviya ay wala na. Ang pumalit ay mga modernong disenyo, mas maliwanag at mas bukas, isang refleksyon ng bagong kumpanya at ng bagong siya. Sa dingding, nakasabit ang isang malaking larawan ng kanyang mga magulang, nakangiti, na tila nagbabantay sa kanilang nag-iisang tagapagmana. Ang unang board meeting sa ilalim ng kanyang pamumuno ay katatapos lang. Sa simula, marami sa mga lumang board members ang nagduda sa kanyang kakayahan. Nakita lamang nila ang isang sosyalera, isang asawang nasaktan. Ngunit sa loob ng isang oras, ipinakita niya sa kanila ang isang Isabel na hindi nila kilala. Matalino, diretso magsalita, at may malinaw na pananaw para sa kinabukasan ng kumpanya. Nakuha niya ang kanilang respeto, hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang galing. Kinagabihan, nagmaneho si Isabel papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, isang beach house sa Batangas na pag-aari ng kanyang mga magulang. Dito siya lumaki. Dito siya unang nangarap. Nagtanggal siya ng sapatos at naglakad sa buhanginan. Ang malamig na tubig ay humahaplos sa kanyang mga paa. Ang hangin ay sariwa. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang paghahalo ng kulay kahel, lila, at pula sa kalangitan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi na siya asawa ng isang Divilla, hindi na siya isang biktima. Siya si Isabel Reyes, ang anak, ang tagapagmana, ang pinuno. Tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero, si Attorney Lim. "Yes, David?" Sagot niya. Ginagamit na ang unang pangalan ng matanda. Isang tanda ng kanilang mas malalim na pagkakaibigan at pagiging magkasosyo. "Belle, may isang kumpanyang gustong makipag-partner sa atin para sa isang bagong proyekto, isang malaking infrastructure project." Di humarap si Isabel sa papalubog na araw. Isang bagong araw ang naghihintay sa silangan. Hindi na siya natatakot sa hinaharap. Handa na siyang harapin ito. Ngumiti siya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. "Okay," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng sigla. "Let's get to work." Ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula. Sa huling bahagi ng kwento ni Isabel Reyes de Ville, malinaw na ipinapaalala sa atin na ang kasamaan, kahit pa nakabalot sa karangyaan at kapangyarihan, ay hindi kailanman makatatakas sa hustisya. Maaaring pansamantalang magtagumpay ang panlilinlang nina Enrique at ng pamilyang de Villa, ngunit sa oras na magising ang isang babaeng inagawan ng dangal at karapatan, wala nang makapipigil sa katotohanan. Ang tunay na lakas ni Isabel ay hindi lamang sa kanyang paghihiganti, kundi sa kanyang kakayahang tumayo muli, akuin ang sarili niyang halaga, at pamunuan ang sariling kapalaran. Ipinapakita ng kwentong ito na ang masasama ay may kahihinatnan, at ang mga piniling maging matuwid ay may gantimpala, kahit dumaan pa sa sakit at pagkawasak. Ikaw, naniniwala ka ba na ang hustisya ay laging dumarating sa tamang oras? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Isabel, lalaban ka rin ba o pipiliing umiwas? At bago tayo magtapos, kumusta ka ngayon? Ayos ka ba? Nais naming malaman ang saloobin mo. Mag-iwan ka ng komento dahil mahalaga sa amin ang iyong boses at kwento.